Makakasama natin Philippine Consul General in Los Angeles, Honorable Edgar Badajos. Magandang umaga po, Consul General Badajos. Good morning, Ray, at sa inyong mga tagapakinig. Good morning. Good morning po, good morning Consul General. Pasensya na po kayo, alam kong naabala namin kayo dito sa ating programa on such a time like this dyan po sa California. Pero as we speak po, ano po ang sitwasyon sa Southern California kasunod ng pananalasa ng Hurricane Hilary? Hurricane pa po ba ang category sa kanya o tropical storm na lang? As of yesterday, Ray, dinowngrade siya to Category 2 na ang Hurricane Hilary. And as of today, as we speak, ang paligid natin ay back to normal na. Wala nang mga hangin, wala nang mga ulan. So okay na po ang sitwasyon dito sa Southern California. That's good news. That's good news. Ano po, Consul General, na wala na yung bagyo. Lumipas na yung malalang dulot ng bagyo. Wala na. So normal na po ulit ang sitwasyon nyo dyan. Normal na po, Ray. Wala naman po tayong naitalang Pilipino na nasaktan sa pananalasa ng bagyong Hilary. Wala naman. Tinawagan natin ang ating mga area coordinators dito sa Calais County, sa ating mga kasama sa Southern Nevada at sa San Diego at sa Arizona. At sa Palm Springs ay wala naman kaming nabalitaan ng mga nasaktan o nakaranas ng matinding damage dahil sa Hurricane Hilary. Wala naman, Ray. Right, that's good news again mula po sa ating Philippine Consulate dyan po sa Los Angeles. Pero matanong ko lamang po, Consul General, ano po ang mga jurisdiction ng Philippine Consulate natin dyan sa Los Angeles? Yung nabanggit po kanina, covered po natin ang Southern California. Kasama din natin ang buong estado ng Arizona at ang Southern Nevada kung saan nandoon ang Las Vegas. Yung Las Vegas po kasi napapakita dito sa mga social media at sa iba pang mga reports coming from other news agencies, medyo tinamaan. Yun din po ba ang naging assessment ninyo? May mga narinig tayong mga pagbaha doon. In fact, yung governor ng Nevada mismo, si Governor Lombardo, declared state of emergency dahil sa Hurricane Hilary. Pero sa awa ng Diyos ay wala naman tayong narinig na mga reports of casualties or injuries sa ating mga kababayan. And even the state governor, wala namang mga nakita pa kaming mga pahiwatig niya na may mga matinding mga damage dito sa Southern Nevada. Actually, sa ating jurisdiction, Ray, mabanggit ko lang, ang pinakamatinding baha na naranasan ay ang Palm Springs. At doon sa Palm Springs, mayroon tayong mga 1,000 kumulang na 1,200 na mga Filipino o Filipino-Americans. But even there, ayon sa ating mga coordinator doon, wala namang mga nasaktan sa ating mga kababayan. Meron din ako mga kakilala na naninirahan dito sa tinatawag nilang high desert. May Victorville, may San Bernardino area. Sakop po ba ng jurisdiction diyan? Yes, sakop namin na Ray, pero wala din tayong mga narinig na mga casualties diyan o mga heavily damaged na properties ng ating mga kababayan. That's good to hear. So nakakahinga po ng malalim, ng maluwag na itong ating mga marami kasing mga kababayan tayo dito sa Pilipinas na may mga kamag-anak at kaibigan na nakatira diyan sa California. Malaking concentration din po kasi ng mga Pilipino naninirahan na nagtatrabaho sa California State. Malaki rin po kasing state yan, Consul General Badajos. Malaki po. Sa katunayan, Ray, sa buong Amerika, dito sa amin sa Philippine Consulate General, ang pinakamalaking Filipino diaspora. You are talking of about 1.3 million Filipinos from Southern California, including Southern Nevada and Arizona. At kadamihan dyan ay nandito ho sa Los Angeles County. Dito sa Los Angeles County, mga humigit kumulang 550,000 po ang Filipino-Americans. Lumindol pang araw po ayon sa mga reports, kasabay nung malakas na pag-ulan. Lumindol pa. Naramdaman nyo may lindol dyan sa ating konsulada, Consul General Badajos? Naramdaman po natin yung paglindol na ang sukat ay 5.1 magnitude. At ang nangyari yun sa may Ventura County, that's about 1 to 2 hours away from Los Angeles. Panandalian lang naman yun, Ray. Siguro nagkataon lang, pasimulang Hilary, sabay naman lumindol ng konti, pero wala namang tayong nabalita ng mga nasaktan.
Consul General Badajos, ngayong nakaalpas na tayo o ang mga kababayan natin dyan sa hagupit ng bagyong Hillary, tuloy-tuloy naman po ang iba pang consular services ng Philippine Consulate General natin dyan sa Los Angeles. Tuloy-tuloy po yan, Ray. Except that today, Monday, kami po ay on holiday din dahil national holiday sa atin yan. Pero bukas ay magbubukas na ulit tayo at siyempre ipagpapatuloy natin ang ating pagbibigay ng iba't ibang consular service sa ating mga kababayan dito, passport, notarization, dual citizenship at kung ano-ano pa. Nabanggit po niyo yung dual citizenship, Consul General Badajos. Mas marami po ba ngayon ang nag-a-avail o nag-a-apply for dual citizenship? Kasi nung nakapanayam namin ang ating Embassy of Consul dyan sa San Francisco, nabanggit nila na dumadami rin yung mga nag-a-apply ng dual citizenship. Ganyan din po ba ang sitwasyon sa Los Angeles? Tama ho yan. Napakadami ngayon ang gustong mag-dual citizen. Between passport application tsaka dual citizenship, mas marami pong nag-a-apply ngayon ng dual citizenship, Ray. Napakadami. Kami naman ay sinisikap naming mapagbigyan lahat ang ating mga kababayan na gustong ulit mag-apply ng kanilang dual citizenship. Ano kaya ang dahilan, Consul? Bakit gusto nila ng dumadami na ngayon yung mga nag-a-apply ng dual citizenship? Dati parang mabibilang mo lang, yung nag-a-apply ng dual citizenship. Pero ngayon parang by percentage-wise, malaki eh. Ang ating kasing paliwanag kasi kapag kami ay nakikipag-panayam sa ating mga community dito, sa Las Vegas, sa Phoenix, dito sa iba't ibang bahagi ng Southern California, ang sinasabi namin, when you apply for dual citizenship, wala namang mawawala. In fact, you gain everything because makukuha nyo lahat ulit ang inyong mga karapatan bilang Pilipino. Katulad, unang-una, ang pagbili ng lupa dyan sa Pilipinas. At ang pag-practice din ng kanilang mga profesyon. Halimbawa sila ay arkitekto, inhinyero o doktor, maaari na ulit pag-practice dyan. So, wala silang mawawala, kundi panalo talaga kapag sila ay naging dual citizen ulit. Ganun pala yun. Maski na alimbawa, doktor ka dyan sa Estados Unidos, sa Los Angeles, you can use that profession dito sa Pilipinas. Ganun po ba yun? Maski na alimbawa, yung mga nurses natin, marami tayong nurses dyan sa California, pag nag-decide silang bumalik dito kung sa anumang dahilan, they can still practice as a nurse. Tama po ba yun? Kung sila ho ay dating mga nurse sa atin at mga doktor sa atin, then they can go back to the Philippines at mag-practice ulit. But I think kailangan lang nilang duman ng konti sa mga tinatawag na mga, siguro updating ng kanilang mga credentials dito sa PRC naman. Pero walang pagdududa na kapag sila ay dual citizen ulit, ay muli na lang mapapractice ang kanilang mga profession diyan sa Pilipinas. Last question po, Consul General Badajos. Tuloy-tuloy pa rin ba? May mga plano po ba ang ating Philippine Consulate General dyan sa Los Angeles para naman sa patuloy na promotion ng turismo dito sa Pilipinas at yung mga kutawagin cultural at traditional exchanges natin and promotion? Tuloy-tuloy po iyon, Ray. Sa katunayan, kakatapos lang ng ating tinatawag na very important Pinoy Tour na sinalihan ng mga iba't ibang kababayan natin sa buong Amerika. Nandiyan sila nung nakaraang buwan lang. Marami hong nasumali doon. At ngayon naman, tinataguyod natin ang ating tinatawag na Bisita Be My Guest naman na proyekto ng ating Philippine Department of Tourism para hikayatin ang ating mga kababayan dito na imbitahan ang mga kaibigan nila at mga kamag-anakan na bisitahin ang Pilipinas. Nakita natin, Ray, dahil sa ating promotion, ang Amerika ngayon ay I think pumapangalawa sa lahat ng mga ibang bansa na pinanggagalingan ng mga turista sa buong mundo. And we have seen an increase in the number of visitors coming from America in the first quarter of 2023 alone. Malaki ang interest. Kaya tuloy-tuloy ang ating pag-promote ng ating turismo. Lalo pa ngayon na Consul General Badajos, may direct flight na from San Francisco to Manila. Recently na-approve lang. Ang Los Angeles ba to Manila may direct flight, Consul General Badajos? Meron po tayong Philippine Airlines. Matagal na pong lumilipad ang Philippine Airlines direct flight from Los Angeles hanggang Pilipinas and back. Pero itong nakaraang buwan ay meron na rin isang American airline company na magpa-fly, lilipad diretso mula San Francisco hanggang Manila and back. So meron ng choice ang ating mga kababayan.
That will play a pivotal role din ano po sa Opo. tourism industry natin. Well, maraming salamat po Consul General Badaos. Natales, meron pa ho kayong mahalagang impormasyon o mensahe sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, lalo na po yung mga sumusubaybay sa kalalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Southern California na tinamaan o nahagupit nitong bagyong Hilary. Go ahead po, Consul General Badaos. Maraming salamat, Ray, sa pagbibigay mo ng puwang sa amin na makapanayam ka ngayong umaga sa iyong programa at nais lang naming iparating sa mga kamag-anakan ng mga kapwa Pilipino natin dito sa Los Angeles, mga kamag-anakan nila yan sa Pilipinas, huwag po kayong mag-alala, nandito kami para nakahandang tumulong at magbigay ng anumang tulong na kakailanganin ng inyong mga kamag-anakan dito kung sakasakali mang sila ay malagay sa mga alanganing sitwasyon. Maaari niyo po kaming kontakin na naka-publish po sa aming website ang aming mga telepono, email address, mga hotline kami doon. If you need anything, you can contact us anytime, and in the same manner, sabihin niyo po sa mga kamag-anakan niyo dito na kung mga kailangan sila ay maaari na kaming lapitan din anytime. Maraming salamat po, Consul General sa Los Angeles. Walang iba kundi si Honorable Consul General Edgar Badaos. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo and always stay safe kasama po ng iba pa nating mga kasamahan sa ating Philippine Consulate General sa Los Angeles. Thank you very much, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Ray.